Marami po tayong pinapriority sa ating buhay. Actually po, yan po yung message natin last Sunday. Diyan lang muna po ako magsisimula. Ano-ano po yung mga pinapriority po natin sa buhay natin? Maaaring yung katabi mo, kasama yan sa pinaprioritize mo. Tignan mo yung katabi mo, sabihin mo, isa ka sa mahalaga sa buhay ko. Isa ka sa pinaka-importanting tao sa buhay ko. Hindi ko kayang mabuhay kung wala ka. Tama po? Pero ang sabi po doon sa ating pag-aaral, yung top 5 major priorities sa buhay po natin, unang-una po, sino po? Bilang Christian po, bilang mga anak ng Diyos, ang Panginoong Diyos. Tama po? Bakit? Sabi nga po, ang Christian, pag tinanggal po natin yung Kristo, yung Christ, ang matitira po ay IAN. Na ibig sabihin, I am nothing without Christ. Kung wala si Kristo, kahit nasa iyo na ang lahat, baliwala lahat. Kasi pag namatay ka, hindi mo naman madadala yung mga bagay-bagay na yan sa pangalawang buhay. But with Christ, everything is possible. Kung na kay Kristo ka, ang lahat ng pagpapala ng ating Ama ay mapapasa iyo. Sino pong pwedeng magsabi, ang sarap naman nun? Ang ganda nun. At kung nagagandahan kayo dyan na lahat ng pagpapala ng Ama dahil kay Kristo, pwede natin tanggapin. Deserve po ng Panginoon na palakpakan po natin. Yung malakas na palakpak, tuloy-tuloy na palakpak para sa Panginoon na nagpapala, nagpapalakas, sumasama. Hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinapabayaan. Siya ang ating Panginoong Hesus. Thank you, Lord. Naalala ko po yung isang story na may magkababata. Grade school pa lang, magkaibigan na sila. Hanggang sa yung isa po, dahil masipag mag-aral. Sino po masipag mag-aral? Taas ang kamay. Dahil po masipag mag-aral tulad po ninyo, yung kaibigan po niya nakapagtapos po ng law hanggang sa naging lawyer. Kaya, ito pong kaibigan niya, every time na may problema po, katulad po ng mga batas trapiko, nahuhuli, wala pong problema dahil may kaibigan po siyang lawyer. Every time na nahuhuli siya, sasabihin niya lang, talk to my lawyer. Okay? So, yung kaibigan niya po, lagi pong tumutulong sa kanya. Lagi po siyang pinagtatanggol. Paglipas po ng mahabang panahon, hindi na ho sila halos nakikita. Matagal ho silang hindi nagkita. Nagkaroon ulit po siya ng problema. This time, medyo mabigat po na crime. At dahil po doon, siya po ay nademanda. Tuwan-tuwa po siya, pagpasok po niya ng courtroom, nakita niya yung kaibigan niya. This time, yung kaibigan niya, nakaupo doon sa pinakagitna. Judge. Akala po niya, tutulungan siya ulit. Alam niyo, na-discourage siya kasi sabi ng kaibigan niya, guilty. Guilty. Siya po ay pinatawa ng nagkasala. Sabi niya sa kaibigan niya, Tol, pare, nakakatampo ka naman. Bakit? Magkaibigan tayo eh, lagi mo akong pinagtatanggol. Lagi mo akong pinagtatanggol, pero ngayon di mo ako pinagtanggol. Hinatulan mo pa akong guilty. Sabi po ng kaibigan niya, pasensya ka na. Nung araw kasi, lawyer ako, trabaho ko yon, calling ko, ang ipagtanggol kita at ang ibang tao. Pero this time, ako ay isang hukom, ako ay isang judge, trabaho ko ang magbigay ng hatol. Alam niyo po, ang ating Panginoong Hesus, sa mga panahon natin ngayon, tinuturing nating best friend, tinuturing po natin siyang matalik na kaibigan, pero darating ang panahon, haharap tayo sa hukuman niya, siya po ang hahatol po sa atin. Kaya po, first priority ang Panginoon sa buhay natin, dahil naniniwala tayo na hindi tayo magtatagumpay kung wala si Kristo. Pangalawa pong reason, kaya first priority ang Panginoon sa atin kasi at the end of the day, lahat po tayo mayaman, mahirap, mabait. Tingnan mo yung katabi mo, mabait, mukhang mabait at hindi mabait, Kristiyano at hindi Kristiyano, mayaman, mahirap.
Lahat po tayo, sino pong naniniwala na darating ang panahon, haharap po tayo sa Panginoon. At i-judge niya po tayo. Amen? Amen po? At isa pong basihan po ng judgment po sa atin ay yung mission na iniwan po ng Panginoon sa atin. Sa mga oras na ito, samahan niyo po ako basahin ng Ezekiel chapter 3, verse 17 hanggang 18. Ang sabi po rito, Son of man, I have made you a watchman. Pakisabi, watchman. Ano po ibig sabihin ng watchman? Ang sabi ng Panginoon, ginawa niya tayong tagapagbantay. Sabihin mo sa katabi mo, bantay. Ikaw ngayon si bantay. Parang yung bantay, sa iba pinapangalan yun, di ba? Huwag na natin Tagalogin, sabihin na lang natin, watchman. You are now His watchman. Tagapagbantay ka ng Panginoon. Dito sa lupa. Dito sa mundo. Ano po ang responsibilidad ng isang watchman? Mabigat po yan, mabigat. Ang sabi po ng Panginoon, Son of man, I have made you a watchman for the people of Israel. Tayo po, for the people of the Philippines. Watchman po tayo, tagapagbantay tayo dito. Amen? Hindi po tagapagbantay na, susumbong kita, yari ka sa akin, susumbong kita. Hindi po doon. Yung teksto po, tingnan natin saglit. Ang sabi po, So hear the word I speak and given them warning from me. Tanggapin mo mga salita ko na magbibigay babala sa mga tao. Pakisabi, babala. Babala. Para may something ako naalala doon. When I say to a wicked person, you will surely die, and you do not warn them or speak out to dissuade them for their evil ways in order to save their life, that wicked person will die for their sin, and I will hold you accountable for their blood. Ang sabi ng Panginoon, pag hindi mo pinagsabihan yung mga taong yan, pag hindi mo sila binigyan ng warning na may judgment day, may apoy ng impyerno na nag-iintay sa ating lahat. Pag hindi mo sila napagsabihan at napahamak sila, nahulog sila sa apoy ng impyerno, ang sabi ng Panginoon, sisingiling ko sa iyo ang kanilang dugo. Pakisabi sa katabi mo, may malaki tayong pananagutan. Seryoso yan. Seryoso yan. May pananagutan po tayo. Nung nabasa ko po itong verse na ito, at age of 17, hindi na po ako nakatulog. Hindi na po ako nakatulog. Sabi ko, Lord, magpo-full time na po ako sa mission. Magpo-full time na po ako sa pangangaral ng salita mo. Dahil mabigat yung pananagutan namin sa iyo pag di namin ito ginawa. Pagpalain po ng Panginoon ang kanya pong mga salita na ating pong tatanggapin sa araw na ito. Pakisabi po, mission. Mission. Ano po ang ating mission? Ano nga ba ang mission ng isang anak ng Diyos? Huwag mong sabihin sa mga tao sa buhay mo, sa mga kasama mo sa bahay, ikaw ang mission mo sa buhay, konsimihin ako. Konsumisyon ka talaga sa akin. Ini-stress niyo ako. Yan ba talaga part niyo? Wag mo sabihin yan, please. Wag mo sabihin yan. Ano ba talaga ang mission po natin? Kahapon po, galing po ako sa PFC, Prisoners for Christ. Ito po ay isang organization na bumisita po sa main church ng Arise and Shine kung saan doon po ako ordained. Doon po galing yung license po natin sa pagkakasal. Ang PFC po ay nakakalat po ito sa more than 20 nations. Na ang kanilang ministry ay iturin ang mga bilanggo hindi bilang hayop, kundi bilang persona, human being na nangangailangan ng care, support, pagmamahal, salita ng Diyos.
Kahapon din po, nakita ko po si Ate B, si Vilma Santos. 1984, si Ate B ay meron pong palabas na alias Baby China. Sino po ang nakapanood nito? 1984, yung medyo bukas na ang kanyang pagkamuwang. O baby pa kayo noong 1984. Hindi ko pa po napapanood ito. I-research na lang nyo sa YouTube. Baka meron po yung movie recap. So, nagsalita po sa amin si alias Baby China. Hindi po talaga si Vilma Santos. Si Vilma Santos lang po yung gumanap nung panahon ng kabataan niya. Na po, ito po siya. Siya po yan. Next page. Siya po yung buhay na ikinuwento sa pelikula ni alias Baby China. Ang kwento po ng babaeng yan, half Chinese po yan. Galing po siya sa wasak na pamilya at palaboy sa Maynila hanggang sa nagtrabaho sa mga club, sumasayaw sa club. Nung panahon po ng mga 1970s, ang Avenida po nung araw, isa sa pinakamagandang lugar yan, progresibo. Wala pa pong MOA nung araw. Wala pa pong mga naglalakihang mga mall. Ang mga malls nung araw, yung mga magagandang mga buildings nung araw, nasa Avenida. Sino pong Tatay Boyet? Tama po ba? Nandiyan po sa Avenida. Taga dyan po yan. Meron pong nangyaring hindi maganda sa kanya. Niyaya siya sa isang parang party at may pinainom sa kanya. At pagising niya, siya po ay hubot-hubad. At pinagsamantalahan po siya. Ni-rape po siya. Ang ginawa po niya, may boyfriend po siya. Yung boyfriend niya, member po ng isang gang. Nung nakita niya po sa Avenida, isinumbong niya po yung lalaki na yon na nang rape sa kanya, na kabilang din sa isang gang. At doon nagsimula yung gang war. Siya po ang dahilan. Dahil sa sumbong. At mayroon pong namatay na isa po dyan. At nung may namatay po sa Rumble, nagtakbuhan, kanya-kanyang tago. Tago siya sa Olongapo, Tarlac, Sambales. At yung mga kasama po niya, nahuli na. Alam niyo po kung sino po ang tinuro na mastermind? Siya po ang tinurong mastermind. Kaya po nakulong po siya. Noong 1970s po, nakakatakot makulong. Alam niyo kung bakit? Yung mga panahon na yan, meron pong death penalty. May death penalty nung araw. At sa death penalty, sineserve po nila yung electric chair. Na po, napakahirap makulong ng panahon na yan. Bagamat masarap ang pagkain sa Muntinlupa, kasi iba pala pagkain ng mga dadalhin sa sa electric chair. Lahat ng pagkain bibigay sa'yo. Wala siyang ganang kumain. Pero alam niya, nabibilang na yung araw niya. May nagyaya sa kanya sa Bible study, nung una ayaw niya. Pero nayaya siya, napilit. At sa Bible study, sa pagmimisyon sa loob ng bilangguan, na bago po buhay niya, nakilala niya ang Panginoon. Alam mo, sa awa po ng Diyos, nung binigyan po siya ng final judgment, alam mo ang hatol sa kanya, not guilty. Binigyan po siya ng parol. Pero alam mo, nagmamakaawa siya sa judge. Sabi niya, ayoko nang lumaya. Dito na lang po ako. Dahil sa Panginoon. Sabi niya, kapag nasa Panginoon ka pala, kahit nasaan ka, kahit nasa mansyon, nasa bilangguan, saan ka man nakatira, kung nasa iyo ang Panginoon, nandun ang kapayapaan. Amen! Palakpakan mo nga ang Panginoon kung siya'y nasa iyo, nananalagi sa iyo, sumasama sa iyo. At kung nasa iyo, Panginoon, there is always peace and joy.
Ano ang misyon po natin? Ang misyon po natin ay magdala ng mga tao sa paanan ng Panginoon. Yung mga nasa bilangguan, yung mga nasa hospital, yung mga nasa eskwelahan, mga kapitbahay natin, kasama sa trabaho, kasama sa negosyo. Lahat ng ito gusto nating dalhin sa paanan ng Panginoon. Sapagat naniniwala tayo as we bring people to Christ, they will find joy. They will find life with Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Now, the question for today as we end, maiksi lang po ito, 30 minutes lang po ito. How to do our mission? Pakisabi po, mission. 3 times, mission. 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 How to do our mission? Paano natin gagawin yan? Number 1, assignment po. Assignment po natin, list down, ilista mo lahat ng mga tao na gusto mong dalhin sa Panginoon. Tama po? Ang sabi po dyan, list down at least 50 to 200 people. Kasi minsan ang problema po natin mga Kristiyano, masyado tayong emotional, masyado tayong iyakin sa presensya ng Diyos, which is not bad, kasi ako ganun din ako. Pero minsan sa sobrang emotional natin, pag pinag-uusapan ng mission, naiiyak tayo kasi gusto nating magdala ng mga tao sa paanan ng Panginoon. Pero pagdating sa application, pag kinamusta ka, sino invited mo? Kalimutan ko eh. Iba po kapag nililista po natin, yung po mga tao na gusto nating madala sa paanan ng Panginoon. Sino po dito may mga kaibigan, taas ang kamay, na gusto mong madala sa Panginoon? Tama? Sino po dito may mga kaklase ka, gusto mong madala sa Panginoon? Sino po dito may mga kamag-anak na nais mong dalhin kay Kristo? So, ilista mo pangalan nila. Lista mo. Bakit mo ililista? Para mapagpipray mo at mararamdaman mo yung kanilang sitwasyon. Nasusundan po natin? Nasusundan po. Sa isa pong church na narinig ko po, hindi lang po nila nilista yung pangalan ng mga tao na gusto nilang madala sa Panginoon. Alam niyo po kung ano pong ginawa nila, Sister Lisa? Ang ginawa po nila, yung mga tao na gusto nilang madala sa Panginoon, yung picture po nila, nilagay po sa pader ng church. Nandun yung picture ng nanay, ng tiyahin, nandun yung picture ng mama niya, nandun yung picture ng lola niya. Kaya yung church punong-puno ng mga pictures. Lagi nilang pinagpe-pray po yun. Ang galing po, no? Kaya nung minsan dumating yung nanay, nag-church, nagulat yung nanay, bakit nandito ako? Ang sama ng picture ko dito. Ang sama ng kuha ko. Ang dami-dami ko naman picture. Bakit? Joke lang po. Lahat po ng mga nakalagay doon ng mga pictures, nadala po nila sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Kailangan ko po ng volunteers, 4 po na malalaking lalaki. Malalaki, malalakas. Kailangan ko na 4. Kuya Joshua Shagan, come here. Dito lang po tayo. Wala po, madali lang po. Kuya Martin, come here. Kuya Jomel, bilis. Dito lang po kayo. Yan. Isa pa po, isa pa. Sino pang volunteer dyan? Kuya Rani, come here. Yan, malalaki. Yan, naharap po kayo. Ayan. Pakipicturean muna natin ito, sweetheart. Picture muna. Palakpakan po muna natin ang 4 na ito. Sila po ang ating po mga models. Picture muna tayo. Harap muna tayo doon. Yung magandang pictures. Ayan. Sabi po ng Biblia, meron daw po sa 2 King chapter 7 na 4 na mga pulubi. Picture po ng mga pulubi. Mga pulubing hindi mo ka naghihirap. Pulubing pinagpala. Palakpakan po natin ang mga kapatid nito. Ang kwento po sa Biblia, mga kapatid, yung kalaban po ng Israel, ang ginawa,
para wala nang mamatay, menos gastos, pinaligiran po sila yung city nila. Yung city of Jerusalem, meron po yung walls of Jerusalem. Nasusundan nyo? Ang ginawa po ng makapangyarihang bansa na kalaban nila, pinaligiran po sila para hindi na sila mapapagod. Ang katwiran nila mga kapatid, patayin natin sila sa gutom. Sino pong takot magutom? Takot magutom. Sumasakit ang ulo pag gutom. Ako takot din ako magutom. Di ba? So ang sabi ng mga kalaban nila, patayin natin sa gutom. Kasi kung sasalakayin natin ito, mapapatay yan sigurado, malakas tayo, pero pwede tayong masaktan. Malalagasan din tayo. Ang gawin na lang natin, paikutan natin yung siyudad nila para hindi sila makabili ng pagkain, hindi makapangisda, hindi makapasok sa trabaho. Gugutumin natin hanggang mamatay. Kaya ang Israel nung araw, talagang naghirap. Tingnan mo yung katabi mo, hindi naman naghihirap. So, hindi ganyan, hindi ganyan. Gutom na gutom po ang bayang Israel at meron pong 4 po na pulubi. May 4 po na pulubi po mga kapatid. Ang sabi po ng 4 na pulubi, kung dito tayo sa Israel, dito tayo sa syudad, mamamatay tayo sa gutom. Maigi pa, pumunta tayo sa kampo ng mga kalaban. Kasi pa nagpunta tayo doon, baka patayin tayo, tapos nahirap natin. Tama? Ngayon, baka maawa sa atin, bigyan tayo ng konting pagkain. Kaya ang sabi ng 4, maigi pa, puntahan natin yung kampo ng mga kalaban. Punta kayo mga kapatid, punta kayo. Ayan, punta doon yung kampo ng mga kalaban. Palakpakan po natin sila habang nagpupunta sa kampo ng mga kalaban. Thank you sa inyo pong participation. God bless you. Alam niyo po, ang sabi ng Biblia, habang naglalakad po yung 4, naramdaman ng mga kalaban po nila na may parating. Hindi 4, kundi laksa-laksang mga tao. Narinig nila may mga kabayo, may mga karwahe. Naisip na mga kalaban nila na, naku, yari tayo dito, yung Israel, nakipag-tie up sa Egypt. Kasi Egypt nung araw, powerful nation. Kinatatakutan. Kaya yung pong mga kalaban po nila, alam niyo po, nung narinig na parating yung 4, aapat lang, pero naniniwala po ako supernatural yan. Amen? Naniniwala po ako na habang naglalakad sila, sinasamahan sila ng mga anghel ng Diyos. Sino pong naniniwala na bilang anak ng Diyos, naniniwala ka ba na may mga anghel ng Diyos na kasama ka sa paglalakad mo? May mga nilalakad ka, may mga negosyo, may mga inaayos kang papel, kasama mo ang Diyos. Amen. Ang sabi po ng Biblia, natakot yung mga kalaban. Natakot. Ang ginawa po nila, iniwan po nila yung kanilang kampo. Iniwan nila yung mga tolda nila. Pagdating ng 4, yung 4 po, pagdating po, nakita po nila yung tolda, punong-puno po ng pagkain. Overflowing. Yung iba po mainit-init pa, bagong luto, bagong saing, alam mo yun? Habang nagkakainan po yung 4, nagkatinginan sila, sabi nila, saglit, kung tayo lang dito, baka mabalitaan ito ng hari ng Israel na pinagdamot natin yung pagpapala. Pananagutan natin ito. Papatayin tayo doon. Kaya maigi pa, itong blessing, itong pagpapala na mayroon tayo ngayon, maigi pa, ibahagi natin ito sa mga kababayan natin. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sana po maging ganito po tayo habang nililista natin yung pong mga kaibigan natin, kamag-anak natin, mga kakilala natin, mga kasama sa trabaho, nililista natin yung mga pangalan nila para tayo mga pulubi na nakatanggap ng pagpapala sa Diyos. Nakatanggap ng libreng pagpapala sa Panginoon na parang sinasabi natin na hindi pwedeng tayo lang.
ang nakakilala sa Panginoon. Pwede po ba yon? Pwede po ba nating maging heart motivation yon? Hindi pwedeng tayo lang ang makaranas ng presensya ng Panginoon. Hindi pwedeng tayo lang ang mag-church, tayo lang ang atin ng family camp. Papamalita ko to, magyayaya ako, sapagkat pananagutan ko sila sa Panginoon. Kung naniniwala ka dito, pakitapik yung katabi mo, gagamitin ka ng Diyos. Gagamitin ka ng Panginoon. Tandaan mo, bilang Kristiyano, may pananagutan ka. Alam nyo, nalulungkot ako sa mga Kristiyanong para siyang sundalo na nung nasa training, alam niya mission niya. During the training, alam niya mission niya, alam niya na may kalaban, at makikisabak siya sa digmaan. Alam mo, nakakalungkot yung mga Kristiyanong duwag, mahiyain, dungo. Nakakalungkot yung mga Kristiyanong nanahimik na lang. Ayaw na magsalita. Para bang nasa kampo siya ng mga kalaban na dapat supposed to be, nagliligtas siya ng mga tao, pero nandun siya sa kampo ng kalaban, minsan tahimik lang, nakikitawa pa nga eh. Huwag po sanang ganun. May mission po tayong magdala ng mga tao sa paanan ng Panginoon. Amen. Naniniwala po ako kung lahat tayo dito, ililista natin yung mga taong madadala natin sa Panginoon. Marami tayong madadala. At haharap tayo sa Panginoon. Sasabihin ng Panginoon sa atin, welcome, my good and faithful servant. Di ho ba nakakahiya naman sa Panginoon humarap na, Lord, sorry pinagpala mo na ako pero naging mahiyain ako. Lord, sorry pinagpala mo na ako pero nanahimik ako. Nahiya akong i-share si Lord yung gospel. Pero naniniwala ako sa ating church, sa ating mga kapatiran, hindi po tayong nahihiya, hindi tayo natatakot na sabihin sa kanila na si Lord ang dahilan kung bakit ako pinagpapala ng Diyos. Si Lord ang dahilan kung bakit ako may masayang buhay. Si Lord ang dahilan bakit may maayos akong pamilya. Pwede ho ba natin palakpakan si Lord? Number 2, how we exercise, how we fulfill our mission. Number 2, we need to be holistic in our approach. Pakisabi, holistic. Ano ibig sabihin ng holistic approach? Pag sinabing holistic, mga kapatid, ang sabi po dito, a holistic approach means to provide support that looks at the whole person. Hindi lang puro spiritual. Pag sinabing holistic approach, to provide support that looks at the whole person, not just their mental health needs, the support should also consider their physical, emotional, social, and spiritual well-being. Pakisabi po, wow! Ganun po pala ang approach sa mission. Hindi lang puro prayer. Hindi pwedeng Bible lang ang gagamitin mo para mag-encourage ng tao. Tama po yun, walang problema. Pero pakisabi sa katabi mo, bitin. Kulang. Kasi ang tao hindi lang naman kailangan spiritual eh. Naintindihan nyo? Hindi lang naman spiritual ang kailangan yan. Ganyan po ang approach ni Jesus Christ. Si Jesus Christ po, nung nag-mission, nagpe-pray sa mga tao, ano pa po? Nagpapagaling ng mga may sakit, tinutulungan yung mga nawawasak na buhay. Si Jesus Christ po ay nagpapakain, binibigyan ng inumin yung mga nauuhaw. Ano man yung pangangailangan physical ng tao, ibinibigay niya. Nakita niyo po sa Bible, nagpapakain ang Panginoon. Nagpipid ang Panginoon. Tumutulong ang Panginoon. Ganon din po sa church natin. Pag tayo po ay nag-mission holistic approach, yung ginagawa po nating
FGFM Mission Handog. Nagtataka po yung iba, bakit nagbibigay ka ng sinelas? Holistic approach eh. Kung nakikita mo yung mga tao na kailangan ng mga bagay na ganun, bigay mo. Nagbibigay po tayo ng sinelas. Nagbibigay tayo ng toys, bigas sa mga barangay officials, hindi po masama yun. Yung po ay paraan para ipadama natin sa kanila na mahal sila ng Diyos. Nasusundan niyo po? Kaya nga pati libreng kasal binibigay natin eh. Ang church po natin, hindi po tayo mahilig mang-condemn. Tingnan niyo po ako saglit. Hindi tayo yung church na kinokondemn natin yung mga nagli-live-in, yung mga nagsasama ng hindi kasal. Hindi natin yan pinaparinggan sa pulpit. Hindi natin sila hinihiya. Kasi alam naman nila kasalanan yon. Kahit Katoliko, kahit Protestante, ano man ang religion niya, alam nila kasalanan yun sa Panginoon. Ano ginagawa ng church natin? Huwag na natin sila i-condemn. Ang ginagawa natin, ibigyan natin sila ng libreng kasal. Kung ano kailangan, bigay na po natin. Susundan po natin. Ganun lang po yun. Instead na i-condemn mo na i-condemn yung tao, bakit hindi na lang natin tulungan? Tama po? Ngayon po, nung nagpandemya, ang tao naging health conscious. Sino po mga health conscious? Kahit tapos na yung pandemya, natuto po tayo mag-exercise. Tignan mo yung katabi mo, mukha ba nag-e-exercise? Ayan, natuto tayo mag-exercise. Natuto tayo mag-relax. Natuto po tayong pangalagaan yung kalusugan po natin. Sabi nga health is wealth. Pati po sa pag-mission po natin, ginagamit po natin yan. Very effective. Very effective. Nung bago po akong pastor, dahil ang training ko, yung mga nagpe-pray sa mga may sakit, ang training ko, kami po ay na-train mag-pray sa mga inaalihan ng mga demonyo, yung exorcism. Nung bago po akong pastor, doon po ako lagi nakatuon. Sino ba dyan yung mga may sakit? Pagpipray natin. Sino yung mga inaalihan dyan? Pagpipray natin. Pero, as we grow in the Lord, nakita ko hindi lang yung need ng tao, may mga tao na kailangan din ng tulungan sa kalusugan. Nasusundan po ninyo. Di ba? May napanood nga po ako, ang katawan po pala natin, sabi po ng isang doktor, may mga cancer cells na po tayo. May mga cancer cells. At isa ho sa nagpapalala ng cancer, yung pong sugar. Sugar po. Kung gusto mo magkaroon ng cancer after 20, 30 years, laklakin mo lahat ng matamis. Lahat ng asukal. Kasi ang topic po ng isang magaling na doktor na napanood ko, how to get cancer. Sabi niya, ituturo ko ito sa inyo para kung ayaw nyo magka-cancer, ito ang iwasan nyo. Isa ho sa binigyan niya ng diin, yung pong sugar. Kaya sabi ko, ayoko na magpabili ng mga 3-in-1 na yan. Black coffee na lang ako, kung maaari, wala ng sugar. Alam mo yun? Health conscious. Lahat po ng tao, dahil gusto natin mas makasama pa ng mas mahaba pa po ang ating asawa at mga anak hanggang sa ating mga apo. Sino pong naniniwala na bibigyan siya ng Diyos ng mahabang buhay? Aabot ng 110, 120. Amen. Na malakas pa po. Kaya ngayon pa lang po, pinapangalagaan na natin yung health natin. At salamat po dito po sa bago naming negosyo, o hindi naman talaga negosyo, bagong pinagkakaabalahan, yung Santay Barley. Ito pong week na ito, punong-puno po yung schedule po namin mag-asawa. Ang dami po namin na pag-pray, ang dami naming nadalaw, at nung araw pa nagpe-pray kami, prayer lang. Ngayon po, after po namin ipag-pray, kapatid, tikman nyo po, ito pong Santay Barley, libre lang po yan. Subukan nyo po. At marami po napagpala.
Bakit po? Approach po natin yan sa mission. Holistic approach. Nagagamit po natin yan sa mission. Palakpakan po natin ang Panginoon. Number 3, how to do our mission, we need to be united in our mission. Hawakan mo yung katabi mo, hawakan mo siya. Sabi mo, magkakaisa tayo. Magkakaisa tayo. Para po tayong lambat. Nakakita kayo ng lambat? Tingnan niyo ako saglit. Lambat po tayo. Yung lambat po parang net po yan. Hindi po pwedeng mapunit. Dahil makakalusot yung mga isda. Kailangan nagkakaisa tayo. Paano po tayo magkakaisa? Kung ano po ang pwede nating isuporta sa isa't isa, gawin po natin para sa Panginoon. Amen? Amen po? Hindi ko na po babanggitin yung pangalan niya. May kapatiran po tayo dito na hirap sa buhay. Talagang kahit sa pagkain, hirap po siya. Pero dahil po sa kapatiran po natin, meron pong real estate business. Kamakailan po, tuwan-tuwa yung kapatiran na yon. Sabi, Pastor, purihin ang Diyos. Nakabenta po ako sa Metro Gate ng property. Purihin ang Panginoon. Sabi niya, Pastor, mag-celebrate tayo. No? Kakain tayo. Hallelujah. Sabi ko, alam mo, kahit hindi na, kahit wala na, ang sinasabi ko lang sa kanya, suportahan tayo. Kung yung kapatiran natin may real estate, doon tayo. Kung yung kapatiran po natin may Sante Barley, suportahan. Ganun lang po yun. Kung yung kapatiran natin nagtitinda ng mga imported na aso, sige, suportahan tayo. Para tayong mga net na nagkakaisa. Amen? Imagine niyo po, ang mga kapatiran natin hindi lang pinagpapala sa spiritual, kundi ang gusto natin yung mga kapatiran natin nasasama sa atin, hindi lang mababago ang buhay nila, kundi pagpapalain ng Diyos yung buhay po nila. Palakpakan po natin ang Diyos. Naalala ko po tuloy, may dati pong karanasan na may kakilala po kami, parang nakakuha ng bahay sa ibang subdivision. Narinig ko sa isang kapatiran, Pastor, alam naman niya na ito mga kapatiran may real estate. Bakit di niya tayo naalala? Sabi niya, dapat sa kapatiran, suportahan. May pakikisama sa isa't isa. Tama po ba yon? Tama po. Kaya kami po mag-asawa, talagang faithful po kami sa mga kapatiran. Faithful kami sa pagsusuport. Pag talagang mga real estate ang pinag-uusapan, sa kanila po kami lumalapit. Bakit? Kasi bilang magkakapatid, suportahan tayo. Gusto natin lahat tayo pagpalain ng Diyos. Pwede ba natin sabihin, Amen? Amen. Amen. Praise God. So, we need to be united in our mission. Dapat nagkakaisa tayo. Nagtutulungan tayo. Alisin na ho natin yung sa church dapat puro spiritual lang. Hindi po ganon. Kung si Lord puro spiritual lang, di puro spiritual tayo. Pero sa Panginoong Hesus, sa kanyang pagmimisyon, kasama po physical. Kasama po pagkain, tubig, damit. At ito po gagawin po natin sa ating church. Ano man yung pangangailangan ng tao, aabutin natin yon para sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Tingnan niyo po, early Christians, pakisabi po early Christians. Yung mga sinaunang Kristiyano sa Biblia, bakit nila nakaya yung poverty? Bakit nila nakaya yung hirap ng buhay? Pag binasa niyo Bible sa Acts chapter 2, kaya po nila nakaya yung mga paghihirap, nagsusuportahan sila. Masyadong general lang yung pagkakasulat, pero ang pagkakasabi doon, yung mga may bukid, may mga nakakaluwag, may mga malalaking bukid, binigay nila yung kanilang mga bukid sa mga walang bukid na naghihirap. Kung pag-iisipan mo ng malalim yon, pwede po yung laman ng bukid yung i-share nila. Pwede po, possible. Yung mga may tanim na langka, saging, palay, barley, trigo, sinishare yun
binabahagi sa mga kapatiran. Bakit? Nagkakaisa. Hindi po tayo papayag na ang isang member natin naghihirap. Hindi po tayo papayag na ang isang member po natin mamamatay sa gutom. Hindi po tayo papayag na may mga member po tayo na parang namamalimos. At hindi rin naman natin kukonsintihin yung katamaran. Nagigets nyo po? Hindi po natin kukonsintihin yung utang ng utang. Kasi pag utang ng utang, parang kinukonsinti mo ang katamaran. Bawal sa Biblia ang tamad. Kundi tuturuan natin yung mga tao mangisda. Tuturuan natin silang matutunan, buksan ang pagpapala ng Panginoon. Praise God. At ito na po ang huli, dito na po tayo magtatapos. How to do our mission. Number 4, we must know our deepest why. Pakisabi po, deepest why. Pag mababaw yung dahilan ng pagmi-mission mo, sasabihin ko sa iyo, after 1 year o after 6 months, 3 months, titigil ka. Kasi ang babaw ng dahilan mo. Tingnan niyo po, may mga Kristiyano mag-i-invite. Pagkalipas ng ilang panahon, titigil na. May mga Christian, ang sipag mag-post, ang sipag mag-share ng Word of God. Pero paglipas ng panahon, pag nakaranas siya ng trials, persecution, rejection, titigil na rin yan. Tandaan niyo po, sa pag-mission po natin, aatakihin po tayo ng dyablo. Gagawa ang dyablo ng mga paraan para pigilan tayo. Pero pag malalim yung reason mo, bakit mo yung ginagawa, hindi ka titigil. Meron po akong nakilala na single mom, meron po siyang anak na may condition. Yung anak po niya may condition. Alam niyo po kung bakit hindi siya tumitigil sa kanyang pagmimisyon? Inaalay niya yon para sa kanyang anak na may condition. Alam niyo po, ang deepest why kung bakit tayo nagmimission ay yung ating pamilya. Hindi po tayo papayag na may anak po tayo na maiimpyerno. Yan ang deepest why natin. Hindi po tayo papayag na may nanay po tayo na mahulog sa apoy ng impyerno. Hindi po tayo papayag na may mga kaibigan tayo at kamag-anak na dahil sa kanilang kasalanan na hindi nila alam na kinakailangan silang magsisi at magbalik loob, hindi tayo papayag na mapahamak sila nang wala tayong ginagawa. Manalangin tayo saglit. Panginoon, marami pong salamat sa misyon na binigay mo po sa amin na mag-akay ng mga tao sa iyong paanan. Maraming salamat dahil mabuti ka sa amin. Pinagpala mo kami, binago mo buhay namin. May mga patutuo kami na pwedeng paniwalaan ng tao na ikaw ay buhay, ikaw ay totoo. Pero Panginoon, humingi kami ng tawad sa iyo sa aming pananahimik. Nananahimik kami kahit si Satanas ay talagang gumagawa ng malakasan sa mga tao na connected sa amin. Nahihiya kami, natatakot kami, nai-intimidate kami, nai-insecure kami. At kung minsan, instead na makisama kami, nakikisama pa kami. Nagpapahawa pa kami sa kanila. Instead na maging liwanag kami, ay nagiging katatawanan kami sa kampo ng kadiliman. Kaya forgive us, Lord. Tonight, Lord, we dedicate our hearts to you, our commitment to you, na we will share Jesus wherever we go. We will share Jesus at all costs. Gagawin po namin ang lahat ng makakaya namin na itong mga nililista namin mga tao, ipagpe-pray namin sila palagi. Gagawa kami ng mga diskarte, gagawa kami ng mga plano, gagawa kami ng mga paraan para sila madala sa paanan mo. Upang sa ganon, pagharap namin sa iyo, Panginoon aming Ama, wala na kaming pananagutan sa iyo. Wala na po kaming accountability sa inyo. Nagawa na namin ang aming mission. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.